Nagkaroon ng malaking simultaneous exhibition si Gukesh. Ito'y pinamagatang Gukesh Simul against Big Believers of Indian Chess. Ba, may mga paganon-ganon sila ha? At sigurado po ito dahil ito ay Big Believers, mga sponsors din to na tumutulong sa Indian Chess. Sana all. Okay, i-analyze natin out of 21 games, meron siyang 2 games na nahirapan siya. May nakascore kaya? Pag-aralan natin. Unahin natin sa kalaro niya na si Shiv Ramka. 1565 lang ang rating. Nag-D4 si World Champion, Knight F6, C4, C5. Aba, 1500 lang. Ang tapang. Tinirahan ng Benko. Kinapture lang. O, Benko accepted. Kinapture ulit. O, pinagka-capture lang ni Gukesh ah. D6, Knight F3, G6. Yan po talaga ang Benko. Yung nag-sacrifice ng pawn sa queen side para magkaroon mamaya ng pressure ang white sa queen side. Lalagay ang mga tori dyan sa A file and B file. Nag-E4. Ayan, talagang todo-todo. Simplify si Gukesh. Lamang ng isang pawn eh. Bishop G7, H4. Yan ang kakaiba dito. Ayon po kasi sa main line, G3 lang yan tapos nag-King G2. Parang artificial castling. Pero nag-H4 dito. Nag-H5 at nag-G3. Ayun, pupunta sa G2. Pero kaiba may H4. Nag-castling, King G2, Knight BD7, A4. Ayan. Okay, bookline pa rin naman ito para at least may A pass pawn na at kontrolado ang B5 square. Nag-Queen B6. Ayun, ang novelty. Ang old line dito ay Knight G4. Ayon po sa naka-record sa chess.com database. Pero nag-Queen B6, ang idea niyan, yung tore ilalagay sa B8. Galing sa India talaga. 1500 lang ang rating pero marunong eh. Alam yung mga theory. Nag-Rook A3. Ayan. Ito yung madalas kong maengkwentro sa online game. Ayan Rook A3. Ang gagawin niyan ay mag-Rook B3. Pero sinalubong pa rin ng tore. Rook E1. Ayan, para protected na yung E4. Knight G4. Okay, dadalhin yung knight sa E5. O, marunong. Rook E2. Ayan, dinipensahan kagad ni Gukesh. Baka mamaya makatulak ng C4. May tempo attack sa F2. Tapos, pagka C4 niyan, imagine niyo po, mababakante yung C5 square. Gagamitin naman para sa knight. At makakapasok sa D3, sa B3. Kaya, agad na inagapan. Nag-Rook E2. Nag-C4 pa rin. Parang 21 to 2200 yung kalaban niya eh. Hindi naman 1500 eh. O C4 marunong eh. Magda-Knight C5. At nag-Queen C2. Knight C5. Knight D2. Ayan na. Para pitasin yung pawn sa C4. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo at malalaman nyo rin kung ilan ang naging score ni World Champion out of 21 opponents. Nag-Queen A6. Yun, para depensahan. Knight B5. Yan po ang purpose ng Rook A3. Kung bakit inaangat. Pag Knight B5, walang sacrifice ng Rook. Kasi kung imagine niyo po, yung Rook nasa A1. Kakapturein lang yung Knight. Capture tapos makukuha yung Tore. Yun ang purpose bakit inaangat ang Tore para ready yung Knight na ipangbara sa B5. Just in case na magkaroon ng malakas na pressure ang Black na maiyahatin sa B5. Okay? Nag-Queen B6 yun lang. Na-pressure po si Shimbra. Kasi magda-Knight C7 na-pressure. Dito na ngayon lalabas yung malakas sa tirang Rook C8 pero malalim po yung Rook C8 At mahirap pong makita, tanggapin sa human side kasi nakaporma na yung tore mo sa B-file, biglang lilihis pa. Pero ang purpose naman kasi ay mapigilan yung lundag na Knight C7. At paghahanda rin na halimbawa, mag-Knight takes C4, may Knight takes A4 na sacrifice. Bitin ang Knight sa B5, may pressure ang Knight sa C4 dahil nandiyan ang Queen sa C-file. Okay? Medyo ito mabigat na tira na, pang mataas na rating na itong Rook C8. Pero nag-Queen B6 para walang talon, Knight C7. Ayun nga lang, natempohan. Queen B7, B3, ayan, talagang pinagtibay na ni Gukesh ang pundasyon ng A4, ng B3, ng Knight, di ba?
Rook C8, naku, saka palang gumanon. Na late na ng realization. Bishop B2, syempre kailangan pong i-exchange ang strong diagonal bishop. In exchange, capture, knight takes A4. Tama ba yan? Ang galing, ano? Ang tapang, 1500 lang yan, ha? Nag-rook takes A4. Ayun, no? Nawindang si Gukesh. By the way, ito po ay online, mga kamatsas, ha? Online na lahat ng players may camera. Ganon din si Gukesh. At bantay sarado yung camera. Baka kasi isipin nyo, nandadaya yan, coach. Bantay na bantay po yan. Talagang yan ay inorganize na mabuti. Oh. Okay. Ang tamang tira daw ay knight C takes D6. Ayun. Pag nag-knight takes B2, knight takes B7, sakto lang. Tapos magda-knight D3 and rook takes A8, rook takes A8, tapos knight D4. Okay, yan po ang rekomendasyon ng computer. Na pabor sa puti. Pero dahil nag-rook takes A4 si Gukesh, and then nag-rook takes A4, ayun, mali din ang ginawa. Dapat daw po, simpleng pitasin lang yung knight sa B5. Ayan. Tapos mawiwik pa yung B3 ni Gukesh, ano? Yan sana. At ang time control po nila sa online na ito ay 1 hour and 30 minutes si Gukesh. Tapos lahat ng kalaban ni Gukesh, bawat isa ay mayroong 30 minutes. Ganun po talaga yon, lamang lagi yung nagka-simul. Okay? Para sa kaalaman ng lahat po. Balik tayo sa ginawang rook takes A4. Kasi ang purpose dito kaya kinapture ni Shimbra, pag kinapture kasi, ayun makukuha din naman yung knight sa C4. Pero hindi niya napansin ang brilliant knight C takes D6. Yan. So medyo nalito rin sa sequence si Shimbra. May capture muna doon, nakapitas muna. Capture, saka kinapture yung tore. Wala nang rook takes, nakapitas pa ng isang pawn. So yan po yung mga dapat nating matutunan sa sequence ng palitan ng tira. Queen A6, tineret ang pawn sa A4 at nag-queen B4. Depensa, mayroon pang additional threat sa D6 at nag-rook C5 binarhan. E5, ayan, okay. Lumabas na yung mga bangis ng tira ng world champion. Okay, at inugatan. Di naman makapture yan kasi bitin ang tore. Sumabay na lang sa D5 pero na-convert yung E sa malakas na D pass pawn. Malapit na yan. Queen C6, ayun. Queen E4, binarhan. Knight F6, Queen F3, at nag-Queen C4. Okay, bitin ito. Ayan, mga kamatsas, dito po ipapassel ko sa inyo. May brilliant move na naman na ginawa ang world champion. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Kinapture lang ni Gukesh, hindi siya nasindak sa Queen takes E2. Bakit? Mayroong Knight C3 double, walang check. Okay, nadali sa talas. Knight takes, capture with check and King H2 at nag-Queen C6. So para mapigilan, nag-A5, yun ang mabigat, mayroon pang isang chikiting sa gilid. Queen A6. Okay, di makapush. Threat ito. Check muna doon and Queen B6. Okay, Queen D3 and A6. Ayan. Lagi nyo po tatandaan, mag-iingat kayo pagka nasa Queen ending na kayo. Isa sa mga tricky endgames ang Queen ending. Ang daming nagagawang perpetual or perpetual check niyan. Kaya kailangan ingat para maiwasan ng tabla. A7 at nag-G5. Magaling, marunong eh. Kailangan niyang buksan ng shield eh. Capture H4, marunong talaga. Marunong, grabe sa India, nakakatakot pala yung mga 1500 doon. May tira na. Ayun, pinromote lang. Check muna. Okay, capture. Ayun, may check dito. Unstoppable na yung queen, di ba? Check. F3, wala nang check. F5, check muna. Check. Oops, wala bang mga tabla-tabla dyan? Ayun, queen. Harang and nagpamate. Ayan. So halatang nasa na beginner side pa kasi hindi nag-resign. And syempre simultaneous to, baka mamaya hindi rin mahaba oras ni Gukesh .
Nagamit niya yung oras niya talaga eh. Okay, pero at least pinahirapan si Gukesh at ang ganda ng pinakita sa opening. Itong susunod nating i-analyze mga kamatsas, dito namilipit talaga si Gukesh pag-aralan natin. 1535 lang ang rating pero wag ka, itong si Mr. Nira ay kasabayan pala ni Anand ito noong araw mga kamatsas. Tumigil lang kasi meron pong linya, iba yung linya niya eh, parang naging official siya eh, sa India eh. O kaya na iba yung nalihis yung karir. Pero kasabayan ni Anand, tingnan natin. Nag D4, Knight F6, si Nira C4, C5, talagang, talaga nga naman, Bengko na naman. Matapang talaga. Pinagkakainan naman ni Gukesh. Okay. Bengko accepted. Si Nira. Maninira ba ng kanyang bengko? Tingnan natin. H4 na naman ang ginawa, Naulit. This time H5 naman si Nira. Hindi kaya masisira yan? G3. Ayun. King G2. Castling. King G2. Knight BD7. A4 na naman. Ito na naman, Yan pala malakas talaga ngayon. Sabay Rook A3 na naman. Tapos Knight B5 na naman, pero Rook A1 muna bago mag Knight B5 kasi para yung pawn sa E4 hindi bumagsak. Knight G4. Rook A3. Knight DE5. Iba diskarte nito ni Nira. Naninira siya ng diskarte teka muna. Dapat daw accurate ay C4. Okay? Ayan Maganda evaluation bar Tapos magda Knight B5 At yun lang, di ko nakita yung novelty. Pero hayaan nyo na. Patawarin nyo na ako. Napalampas ko na yung novelty, hindi ko na mababalikan. So, Knight. Pero para sa akin, ito novelty. Siguro yung H5 ang novelty. Parang bihira itira yun after H4. Takes. Queen E2. C4. Ayun. Para lulundag yung knight sa D3. Bishop E3. Knight D3. Grabe mga 1500 dito sa India. Kaya pala maraming takot sa Indian players. Naririnig-rinig ko lang Rumor po yun mga kamatsas na maraming mga international or foreign players na na umiiwas sa mga tournament ng India. Kasi kahit mabababa daw ang rating, sumisibak ng master. Iba kasi, kasama kasi sa curriculum ng pag-aaral nila ang chess Kaya nakakapag-aral talaga Rook B1. Bad move si world champion. Dapat daw pawn tira ay Rook B1. Ayun. Pero tingnan natin. Diferensya ng Rook D1. Mukhang naiinis dyan si Gukesh. At mukhang tatagpasin niya yung knight. Rook B8. Ayun. Okay. Pressure sa pawn B2. Para sa akin, malakas pa rin yung Rook B8. Pero accurate pala ay Queen A5. Ayun. Tapos yung tore, ilagay. Yan talaga ang theoretical pattern ng tore. Mga tore, mga kamatsas, pagka bengko. Tatapang mga bengko players, Okay, nag-Rook B8. Itetret, okay? At nag-Rook D2, depensa. Wala bang mga sacrifice? Ganyan ng bengko, may mga sacrifice dyan Wala pa naman yung knight depensado. Natuto ko kay world champion, yung Rook A3, napakadaming gamit, no? Hindi ko ginagawa ito pagputi ako nung na-encounter ko yung mga ganitong line sa experience ko po. Rook A3 pala, A4, Okay, Queen A5. Ayan. Pag Queen A5 mga kamatyas, nangangamoy sacrifice na yan. Kasi bitin na yung knight sa C3. Okay. Knight B5. Yun ang kagandahan talaga ng Rook A3 talaga. May Knight B5 pangharang. Hindi masacrificean. Depensado tore. The best. Ito, malaking lesson din ito sa mga bengko player. Marami pong bengko player sa atin sa Pilipinas Queen B4. Ayun, tiniret ang pawn B2. Lakas mga likot Bishop D4. Okay, talagang di na matiis ni Gukesh. Sinangga na ang strong bishop. Rook A8. Marunong. Pipitasin. Tigas tumira. Bishop takes, king takes. At nag-queen E3. Okay, pupunta doon. Mag-queen D4 check. Wala na Wala na rin kasi. Kasi dito mangyari mga kamatsas, kung pupunta naman dito sa C3, magda-knight takes B2 Mawawala ng depensa ang tore. Mauugatan. Yun Kaya, Queen E3, capture, binigay na lang, check muna, doon, F6, pero teka muna, ay, bitin din yung knight, saktong-sakto talaga. Ayun, kinapture ito.
O, teka muna. Pero bitin din yun eh. Inisip ko sana capturein muna yun kasi may bitin eh. Kinapture lang. Takes. Timplado. Hanip yan, timplado. Galing naman itong Nira. Veterano. Oh. Rook A3, okay. Kasi naligaw yung pawn eh. Kaso may pambawi eh. Oh, grabe si Gukesh. Nag-ala Magnus, nagpipilit, baka ma-headbutt. Oh, may headbutt pag nagpipilit eh. Kasi ito, simpleng capture na lang pero ayaw ng, wala, malilinis lang, matatable, drawish eh. O kaya nagpipilit si Gukesh, ayaw niya, naghahanap siya. Nasa isip niya, 1,500 to, bibigay to. Bibigay to. King F7, Queen E3, ayun oh, naghahanap ng mga kalikalikot. Nung pinapanood ko po yung replay nito, kasi naka-broadcast ang Chess Base India, no? Medyo napapailing-iling na si Gukesh eh. Napapaganon na yung kilay eh. Oh. Halatang may iniinda eh. Pag Queen E3, ayun, papasok dun sa H6, check doon, no? Mangangalikot yan dyan. Pero accurate play ay Rook A3. O, pinapakuha na ng computer yung D3. Pero syempre, para makapangalikot, ginagawa ni Gukesh lahat ng mga bagay-bagay na makakapilit. Queen B6. Teka muna, lamang pabla ka. Ha? Grabe ka lakas ng Queen B6. Natatawa ako, no? 1,500, ang lakas. Napuwersa. Takes. Ayun, capture. Aba, lumamang pa ng isang pawn. King F3? Teka muna, ba't parang, ano bang tira? Rook dito lang. Bakit pagka gumanon, G5? Pagka gumanito, check. Ay oo, laging may bitin eh. Ay oo. Pag kinapture, kuha yung pawn. Pagka gumanyan naman, may check. Mapapabalik yung king. Sabay may dito. O bustawi. Sugswang. Ang sarap iikot yung king doon oh. Yun oh. Para istorbuhin yung turret, mawala ang bantay dyan. Di naman pwedeng bumaba. May check. Winning ang black. Sayang yun ah. Pero pinush ka agad eh. King F3. F5, good move. Para may dadaanan ng king. Ay, kalakas naman ni Mr. Nira. Ano? Capture. King E3. King F6. F4. Para di maka... Kasi wala eh. Pag exchange, kitang-kita po. Magki-King E5, bagsak yung D5. In F4 muna para hindi makaangat. Pero ang accurate play ay F3 pala. Talaga. Pag nag-King E5, sabay F4 check. At least may tempo. Paano kung mag-Rook B3 check? King E2 lang. Ay, oo, makukuha na pala. Depensado yung pawn F3. F3 lang ang tira. Tapos ang gagawin, King E5, F4, King F6. Lamang pa rin ng black pero dapat ma-realize ng black. Teka muna. Okay. Kasi pag nag-exchange, may capture dito. May E6. Takes. Parang ito kasing F5 and H5 kontra sa 3 pawns. Tapos magkakaroon ng solong pass pawn. Yun ang epekto. Matatalo sa king and pawn ending pag kinapture ito. Kaya ang tinira ng computer dito, King F3 lang eh. Mga ganun-ganun lang eh. Di pwedeng sabayan kasi may E6. Tatawid, may isang pass pawn na buong-buo yan. Okay, gets nyo po mga kamatsas? Di ko na palawakin ha, yung endgame na yun. So, dito tayo ngayon sa F4. At nag-E6, yun lang. Dapat po ang tira ito. Yan, karagdagang kaalaman po sa ating endgame, no? Ang gagawin ay King F3. Sige, no choice talaga eh. Pakita ko na sa inyo. Coach, sige, total andyan na. Sige, capture. May ganun kasi. May ganyan eh. Tapos ang gagawin ng white, King E3. Kasi kung kakapturin po yan, wala na. Wala nang kabuhay-buhay yan. Ganon, dito. Lalabas parang 1 pawn up ang black. Sabi ko nga po, yung 3 pawns na yan, sanggado. Bagong salita yun ha. Sanggado ng 2 pawn. Nakasangga eh, kaya sanggado na. May ganun bang salita? Naka-invento na naman tayo Sanggado eh. King D3 may ganun. Dito, ganyan po mangyayari niyan. Yan, di ba? Ganon. Tapos, diyan, syempre, hindi na, teka, parang pwede. Naalala ko na yung pattern. Stalemate! Hindi. May only move pa. Kakapturin lang yan. Ayun, ang sinasabi ko.
O, 'di ba? Talo talaga sa king and pawn ending eh pagka kinapture eh. Kaya ang tira after king f7, gaganon lang. Gaganyan lang. O tapos iikot, yan naman ang diskarte diyan. King e3, king d7, sugswang talaga, grabe no. Sugswangers. Pag gumanito, king dito, ayun dito magdi-D1 na. Pagka pala tumungtong diyan magdi-D1 na. Obligado dito. Tapos rook B3 pababagsakin 'yun. Winning talaga eh. Pag napitas yung G3, rook G4, pitas. Grabe. Winning oh. May gapang lang kasi po itong king ay gaganon eh. So yan ang winning. Okay? Balik tayo sa E6 na ginawa ni Mr. Nira. Ayun, takes. Naghingalo pala si world champion dito. King E2, bad move na naman ni world champion. Dapat daw ang tira. Wala na kasing time si Nira. Factor din yung time. Dapat daw po king F3 lang. Ito tabla na to. Grabe talaga ang rook and pawn ending talaga. Ang lawak ng pag-aaral talaga. Tabla pala to. Paano kung iikot lang doon sa kabila? Saka gaganon. D1 queen, capture, rook B3, may rook A4. Pag kinapture to, rook A7 check, king E6, rook H7. Makakapitas na ganoon. Pag gumanon, capture, sabay, check, angat, H5. Okay, so ito po matagal-tagal pa ito, no? Pero parang nakakatakot pa rin sa puti kasi pupunta yung rook sa likod, tapos magtutulak yung mga paspons na yan. Pero malawak po ito, di ko na itutuloy. Correct play, tabla yan, kitang-kita sa evaluation bar eh. Equal eh. Grabe kalalim talaga ng endgame. Balik tayo sa nangyari na nag-king E2. D1 queen, nakita ni Nira ang good move. Rook B3. King E2, capture. King F2, rook G4. King F3, rook takes H4. Rook D1 at dito po mga kamatsas. Sa bagay 3 seconds na lang si Nira, no? Mapa-flag down na eh. O kaya draw na lang. Okay lang. Mapa-flag down eh. Saka di natin timplado yung kaba ni Mr. Nira. Baka mamaya grabe na yung mga daga. Nagwawala na sa loob ng dibdib. Tabla, 3 seconds, okay lang. Kasi baka mamaya ma-flag down pa siya eh. Ang galing, no? Ako'y napabilib po dito sa 1535 player na sumabay kay World Champion na talagang winning pa talaga siya, hindi niya lang nakita. Ito pala ay veteranong player, naglalaro noong araw. Napatigil daw kasi parang naging opisyal or officer ng isang departamento sa India. Okay naman, ano? At least nagserbisyo sa bayan. Hindi niya kinariran chess pero may tira sana, isa siya sa naninira ngayon sa chess. Tinitibag niya sana malalakas kung nagpatuloy siya para siyang Anand, no? Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo, naaliw kayo. At sana magkaroon din ng ganito sa Pilipinas, ano, yung mga sponsors. Mag-create ng Simul tapos magi-sponsor yung mga lalaro for a cause. Yun ang maganda. Sana all. Maraming salamat po. At lambing lang, pag may lumabas na ads, para nyo lang po hanggang dulo. Malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Okay? Habang nag-iintay tayo ng malakasang tournaments, pasada muna tayo ng mga interesting at kakaibang mga ina-analyze natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.